Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Well, we have common friends, Senator Bato. Hindi mo ako kaaway. At ako naniniwala ako na you are for the truth. Pero, wag mo sisihin yung mga komento ng tao. Wag mo kaming pagalitan at wag ka maging emotional. Kasi dyan ka titirahin ng kalaban. Kung gusto lang kitang paglaruan, at this moment, I can do that. Mga kabayan, nag-init sa galit at tila napikon itong si Senator Bato de la Rosa sa isang vlogger na si Maharlika matapos ang ginawang pagdinig kahapon sa Senado kung saan ay nagbigay ng komento itong si Maharlika na di umano ay nababayaran daw itong si Senator Bato de la Rosa ng First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Hamon pa ni Bato dito kay Maharlika, umuwi ng bansa at humarap sa pagdinig sa Senado kaugnay sa kanyang mga aligasyon. Matapos ang ginawang pagdinig, agad naman na sumagot itong palaban at matapang na si Maharlika at nanindigan na ipinaglalaban lang niya ang katotohanan base na rin sa mga nakikita ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM. Doon ka tumutok. Huwag kay Maharlika. Gusto niyo pa ako ipatawag? I'm here. Gusto niyo ngayon na eh. Diba? What is the difference now? Oh, Zoom or physical? Hindi ko kayo tinatatakutan. Huwag niyo nga ako sinisindak-sindak. Lahat kayo. Kahit yung si Lisa, si Marcos, si Lasso, ikaw, Senator Bato, huwag niyo akong sindakin. Diba? Hindi pa pinapanganak yung mga sisindak sa mga palangga ko. Lalaban kami para sa katotohanan. Huwag ako ang iikutin nyo dyan sa Senado. Ang ipigain mo at kuskusin mo dyan si Kuting. Dahil in the first place siya ang nagbangag, hindi ako. Samantala, naging emosyonal din at naglabas ng sama ng loob ang PDEA agent na inakusahan ni Maharlika na di umano ay pumirma sa mga dokumento na nasa drug list itong si PBBM at isang sikat na aktres na sangkot sa paggamit ng di umano ay ipinagbabawal na gamot. Kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako eh. Nadamay po ako dito sa dokumentong pinirisinta ng isang vlogger na si Maharlika. Ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PDEA. Agad namang sinagot ni Maharlika ang ahente ng PDEA at ipinaliwanag ang kanyang mga basihan sa nakalap at hawak niyang dokumento. Ikaw, Lasso, nagdala ka ng testigo na 4 na pinasisinungalingan ninyo etong dokumento na ginawa ni Morales. Ginawa na tinipa niya, sabi niya nga, dati-night niya. Doon sa harap ng confidential informant na nung gabi ng March 10 at March 11 dapat i-raid si Marcos Bangag Jr. na nagsisinghot ng white powdery substance doon sa condominium sa 46C sa Rockwell, di ba? Nagdala na kayo ng testigo na 4 na based on sa investigation, wala sila doon sa pangyayari. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo at legit kaya ang hawak na dokumento ni Maharlika? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Samantala, natalakay din ang umano'y nag-leak na PDEA documents na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Dito muling iginiit ng PDEA na hindi totoo ang mga kumakalat sa social media na 2 PDEA documents na Authority to Operate at Pre-Operation Report na may petsang March 11, 2012. Talawas ito sa mga pahayag ni dating PDEA personnel Jonathan Morales at sinabing siya umano ang pumirma at gumawa ng mga naturang dokumento. Ngunit nilinaw nito na hindi siya ang nagpakalat ng mga ito. Sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako eh. Nadamay po ako dito sa dokumentong pinirisinta ng isang vlogger na si Maharlika. Ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PDEA. Hindi naman naiwasan ni Senator De La Rosa na maglabas ng sama ng loob laban sa vlogger na si Maharlika na sinasabing nagsapubliko sa mga dokumento. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you?
Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Hamon ngayon ng senador sa vlogger, humarap sa Senado. I am challenging her. Kasi siya naman talagang source itong lahat. Pamasahian ko siya. Kung gusto niya. Oh, nagastos yung pera yung politiko. Pamasahin niya. Back and forth. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang. Na gano'n-gano'n. Oh my God. Okay, napanood ko yung PIDEA Leaks hearing. Okay? So, napikon si Senator Bato sa akin. Alright? Bubodyakin ba natin siya? Hindi. Okay, magpapaliwanag ako sa Senator Bato. Okay? Okay, here's the thing. So, kanina, actually, hindi ko na-impusahan yung hearing doon kay DILG. Sino yun? Si Abalos. Ngiwi, kasi nga, nandun ako sa Pilipinas Nating Mahal with Ka Eric and Doc Lorraine. So nag-focus na ako dito. Unang-una, gusto kong sagutin kasi pikon na pikon si Senator Bato sa akin. Senator Bato, I will give you an advice. We are friends. Pero ako naman hindi naman po ako hindi naman ako talaga pikon na tao. Nahingi ako ng pasensya sa iyo kasi nagtatanong lang naman ako. Dito po kasi yung binasa ko kanina, ang sabi ko ay dito nagalit si Senator Bato. Tuloy, imbis na ipatawag si Marcos Jr. at si Marcel Soriano, yung involved na dapat i-re-raid, napunta sa akin. Kasalanan ko din siguro kasi tinag kita Senator Bato. So, ito yung post ko na nireakan ni Senator Bato. Ito naman kasi itong Maharlika na to. Hoy! Okay. Ang sabi ko, tinag ko kasi Senator Bato, kaya siguro na, na distract siya dahil ongoing yung hearing. Ang sabi ko sa kanya, Senator Bato, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, sabi ko, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Okay, bakit yun ang tanong ko? Kasi based po yun, Senator Bato, sa nakikita doon sa DZAR, doon sa mga comment section, na dismayado ang taong bayan. Okay? Sana po, as a senator, at as PNP, dapat you have to be tough. Emotionally, tough kayo at be professional. Di ba? Nabigyan niyo patuloy ako ng limelight sa Senado and I am enjoying it. Right? Actually, I'm enjoying it. At the same time, dismayado po ako. Actually, ayokong, hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo yan, hindi kita binababoy. Okay? Kasi kung baboy or babarobalin kita, yung matitikman mong salita sa akin, hindi talaga makain ng iro. Pero humingi ako ng pasensya sa iyo dahil na-disrupt ko ang hearing unintentionally. Kasi nakikinig ako habang nag-hearing kayo. So pinakikaramdaman ko yung boses ng taong bayan, yung kanilang komento dun sa nagaganap na hearing. Okay, Senator Bato, next time, please don't do that. Kasi, alam mo, ako, malambot din ang puso ko. Pero, sa isang laban, hindi ka dapat nagpapakita ng iyong kahinaan, ng iyong weakness. There are times, maraming pagkakataon sa mga vlog ko na gusto kong umiyak. Gusto kong maghibi-hibi ba? Maghilak-hilak ba? Pero, sabi ko sa sarili ko, I have to stand tall and tough. Even girl lalo ako, okay? Ikaw, Lasso, nagdala ka ng testigo na 4 na pinasisinungalingan ninyo etong dokumento na ginawa ni Morales, ginawa na tinipa niya, sabi niya nga, tinipe niya doon sa harap ng confidential informant na nung gabi ng March 10 at March 11 dapat i-raid si Marcos Bangag Jr. na nagsisinghot ng white powdery substance doon sa condominium sa 46C sa Rockwell, di ba? Nagdala na kayo ng testigo na 4 na based on sa investigation, wala sila doon sa pangyayari. Paano ka magtitistigo kung wala ka sa pangyayari? At narinig ko din yung sinabi mo, Senator Bato, na may point ka din doon. Pero doon sa point na yon, piniga mo na sana ang mga sinungaling na PIDEA agents. What in the hell my God?
Di ba? Kung magaling kang investigador, piniga mo yung 4 na yon na mga babaknit na magtitistigo na walang kaalaman sa pangyayari, wala sila doon. Ano sila? Meron bang testigo? Magsa-sworn statement ka kasi ako, pumirma na rin ako ng mga sworn statement. Okay? Aking mga declaration sa mga kasong ibinato ni Lisa Tanas sa akin at hindi ko kayo urungan. Meron bang testigo na magpipirma ng sworn statement at inamin mismo sa buong Pilipinas, doon sa Senado na wala sila sa pangyayari? Anong kadyutahan yan? Kaya yun ang sentimiento, Senator Bato, ng taong bayan at isa doon sa mga katanungan nila, nabayaran ka na ba? It was a question. Hindi ko sinabi na, naku, sigurado ako si Senator Bato, bayad na to ni si Lisa. Ang sabi ko, magtatanong na ba ako? Based po yun sa sentimiento sa comment section. Actually, it's not coming from me. Ako lamang ay mouthpiece ng mga taong bayan. So, kung magaling ka investigador, doon pa lang, kulong na dapat yung 4 na yun, na contempt na yung mga jutang genimis na yun. If you are really from what? Harvard? Na sinasabi mo, hindi tayo magkaaway. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil binigyan mo kami ng, well, we have common friends, Senator Bato. Hindi mo ako kaaway. At ako naniniwala ako na you are for the truth. Pero, wag mo sisihin yung mga komento ng tao. Wag mo kaming pagalitan at wag ka maging emotional. Kasi dyan ka titirahin ng kalaban. Kung gusto lang kitang paglaruan at this moment, I can do that. I can barubal, I can bulljack you anytime. Pero I still have respect for you. So, okay. Mga palangga, 4 na testigo wala. Tapos si Lasso, tapos sabi niyo nga doon, okay, doon sa mga mag-comment kayo dyan, mga palangga, you help me kung ano yung mga napansin niyo doon. We have to help each other. Okay, wala. Okay, so ganon. Sabi ng ating mga palangga dito, dapat talaga thorough investigation. Yun na nga yung pagsasabi ni Morales na may 4 na pictures, ni isa wala kang tinanong, Senator Bato, hindi mo sinabi na, ano yung nakalagay sa, ano yung nakita mo sa picture? Okay? Ano yung nakita mo sa picture? Sigurado ka ba na si Marcos Jr. yung sumisingot? Wala eh. Diba? Kinalimutan mo. Ayaw mong pag-usapan. Kasi kung if you are really for the truth, kaya nga, bibigyan kita ng konting ng benefit of the doubt na maaring pagod ka lang or what. Exactly. Yun ang sinasabi ko. Imagine mo nag-focus ka sa akin. Hindi naman ako nagbabangag eh. Nawala ka dun sa wisyo na ang issue dito to clear the bangag-bangag Pangulo na sumisira sa kinabukasan ng taong bayan, na sangkot sa kidnapping, sangkot sa smuggling, sangkot sa bribery dahil sa pagiging bangag niya. That is your failure. Wag ako, wag kami. Huwag nyo kaming sisisihin. Dahil taong gobyerno kayo, pasweldo kayo, tanggapin nyo lahat kahit na hindi pa nga totoo or totoo yung sinasabi ng mga taong bayan, hindi kayo dapat magbalat sibuyas. Mag-focus ka. You have to have focus dun sa issue na gustong mangyari ng taong bayan. Panagutin si Kuting. Magsalita si Kuting dahil not only me, si Pangulong Duterte na dati mong boss, ang unang nagsabi na si Matos ay bangag. So, 2 points na ni-raise ni Morales.